Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:08 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo, kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligan nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Boss. Merkules, Mayo 27, tuig 2026. Ining inyo tagbalita, Joseph Paul Noblesa Taros. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. Headline. Boracay Bridge, hindi na madayon. Headline. Mga sobra 1.6 milyones pesos nga balor sang shabu na kumpiska sa isa ka job hire sa city proper. Headline. Ginpahayag job hire sa City Hall nga nadakpan sa buy bonds ginapa-validate sa city government. Headline. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hindi na madayon ang ginadusok nga Boracay Bridge Project sang San Miguel Corporation nga mag-aangot sang Boracay Island sa mainland Aklan. Inyang ginkompirma mismo ni Governor Jose Enrique Miraflores sini nga Miyerkules Mayo 27 sa isa ka stakeholders meeting. Yan pa isang gobernador nga nakainon-ano ng lokal nga pamunuan sang Aklan sa San Miguel. Suno kay Miraflores nagpayag ng San Miguel nga hindi nila luwig magkaproblema sa mga pumuluyok na batian nila ang oposisyon sa proyekto. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Business Fair 2026 ginbuksan sa publiko. Detalye sa balita, Emi Rose Sanchez. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginbuksan sa publiko ang Ion Business Fair 2026 sa Miyerkules, Mayo 27 sa Robinson's Place, Iloilo. Ang Ion Business Fair nagatanyag sa nagkalain-lain nga produkto, serbisyo, kag properties sa Ion Group of Companies sa pagkaon, hotel accommodation, international trips, real estate kag ibang pa nga mga nagatanyag nga promos, discounts kag ibang pa. Magalayan ini tubtub Hulyo 2 sa Mayo 29 naman may hiwaton nga blood-letting activity nga kabahin sang ilang nga corporate social responsibility. Kada blood donor naman may ara sang isa ka raffle entry kung saan pwede makadaog sang 1,500 pesos local kag international trips nga ginatanyag sang Ion Group of Companies. Suno kay Felix Chu, chairman sang Ion Group of Companies, isa ka local homegrown company nga nagaserbisyo na sa sulod sang 40 ka tuig. Nag-umpisa lang ini sa duha ka empleyado sa ilang opisina nga una nga nahamtang sa area kung saan inagatindog ang Iloilo Terminal Market. Kagkaroon, may ara na sila sang 8 ka kumpanya nga may 800 ka empleyado kag nag-expand sa area sang Cagayan de Oro kag Cebu. Ginpayag naman ni Ion Chu, Presidente kag CEO sang Ion Group of Companies nga isa sa mga ginakabig nila nga dako nga kontribusyon sa Iloilo ang paghatag sang trabaho sa Ilonggos. Ila ginhatagan sang prioridad ang ilang nga mga empleyado samtang para sa iya friendly competition ang pagsulod sa mga dalagkuan nga kumpanya sa syudad sang Iloilo. Pangud kada tuig nagataas ang demand sang nagkalain-lain nga industriya. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segundo, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Baile sa Plaza Libertad, ginpatikan sang Iloilo City Government bilang parte ng selebrasyon sang National Heritage Month. Detalye sang balita, Emi Rosa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Suksok ang ilang madinuagon na traditional costumes nagpakita sang ilang nga talento kag abilidad ang mga estudyante halin sa nangituway nga universidad sa labing una nga baile sa Plaza Libertad sang Iloilo City Government kag ginpatigayon sang Martes, Bayo 26. Ang produksyon kabahin lang sa selebrasyon sa National Heritage Month subong nga Mayo. Lakip sa nagpakita sa ilang nga dance performances ang mga estudyante gikan sa West Visayas State University, Iloilo City National High School kag St. Therese MTC Colleges. Enjoy naman ang mga tunalanaw sa ilang madinuagon nga performances nga daw kaangay lang nga nagbalik sila sa panahon sang Espanyol. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiaguda, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo, ang mga hepe kag unit commander sa Western Visayas nga pasangkaron ang koordinasyon sa media, ilabi na sa pag-report sa mga insidente, krimen kag public safety concerns. Suno kay Brigadier General Tuanyo, ang paghatag sang timely kag accurate nga impormasyon dako gid nga bagay ugod mamintinar ang pagsalig sa mga pumuluyo kag malikaw ng paglaptas sang misinformation. Bilang anay spokesperson sa Philippine National Police na ang pansin niyang katungdanan sa media sa serbisyo publiko para sa pagpahibalo sa mga balita sa pumuluyo. Apisar ng kinahanglan pa sa validation ng mga detalye, ginapangabay ni Tuan yung mga pulis nga magpagawa sang initial updates kung masarangan. Ininagaduso sang responsiveness, pagsalig, respeto kag professionalismo sa pag-engage sa media bilang kabahin sa serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sa ka-job hire employee sa Iloilo City Hall sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa Barangay Zamora, Milisa City proper, Iloilo City. Ang suspect ginkilala nga si alias Dadang, 47 anyos, kag residente sa nasambit nga barangay. Nakumpiska sa suspect ang 240 grams ng shabu nga may standard drug price nga 1,632,000 pesos. Ginpatigayon ng operasyon sa mga operatiba sang Iloilo City Police Office City Drug Enforcement Unit bilang lead unit sa bulig sang Iloilo Maritime Police Station, ICPO Special Weapons and Tactics Team, kag Iloilo City Police Station 1. Sa karon, yara na sa kustudiya sang kapulisan ang nadakpan nga suspect kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Sections 5 kag 11 sang Republic Act 9165 ug ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sunod kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo para ng hugot nga kampanya sang PRO6 batok sa mga may kahilabtanan sa iligal nga droga sa rehiyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginapa-validate ni Iloilo City Mayor Isa Trenya sa natungdan nga opisina sa Iloilo City Hall ang ginpahayag job hire nga nadakpan sa isa ka buy-bust operation sa Zamora, Milisa City proper. Suno sa alkalde, lantaw niya kung ara pa bala sa kontrata sang city government ang nasambit nga job hire kag kung ara sa ano ini ulihin nag-duty. Nanindugan ng alkalde nga wala ginatolerate sang Iloilo City Government ang sinuman nga empleyado sang city government nga naulamin sa illegal nga droga anuman ang status sang ilang nga posisyon. Gindayaw man sang alkalde ang City Drug Enforcement Unit sa mga dinalagon nga drug buy-bust sa Zamora, Milisa sa dinadakpan si alias Dadang. Dugang niya paday nga magasuporta ang city government sa law enforcement authority sa pagpatigad sang buy-bust operation. Agad mapasigurong hilway sa droga ang Iloilo City Hall. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado ang isa ka lalaki sa ginpatigan nga buy-bust operation sa Barangay Poblasyon Norte, Balasan, Iloilo. Ang suspect ginkilala nga si alias Luis, 26 anyos, kag residente sang nasambit nga barangay. Ang operasyon resulta sang impormasyon nga ginhatag sang concerned citizens kag isa ka bulan nga intelligence monitoring kag case build-up. Ginpatigayon ang operasyon sa mga operatiba sang Balasan Municipal Police Station kag 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company. Nakumpiska sa suspect ang 59 grams ng shabu nga nagabalor sang 401,000 pesos kag buy-bust money. Sa karon yara na sa kustudiya sang kapulisan ang nadakpan nga suspect kag magapangatubang sang kaso. Sunod kay PRO6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo, ang pagkadakop sang suspect resulta sang mabaskog nga kooperasyon sa tunga sang komunidad kag kapulisan. Ipasalamatan man sa opisyal ng publiko sa parang pagsuporta sa kampanya kontra illegal nga droga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpaidalom sa digitalization workshop sa Department of Trade and Industry Iloilo ang 18 ka mismis gikan sa probinsya. Ang mga tagpasakop, mga magagmay nga negosyante nga nagaproseso sa mga prutas kag nuts. Katuyan sa workshop nga mapasangkad ang ibalog kasarang sa mga tagpasakop
sang pag-integrate sang digital automation sa ila business process. Nagaserbi nga resource speaker sa training si Peter Paul Dayanan, CEO tag isang Paul Caldi Coffee ang amuman ng tagtukod sang Altiora Digital Solution. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. LTO nag-usap sa intensified enforcement operations sa Northern Iloilo, 370 ka motorista na dakpan. Radyo Pilipinas. Detalye sang balita, Janelle. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Abot sa 370 ka mga motorista na dakpan sa Intensified Enforcement Operations ang LTO Western Visayas sa Northern Iloilo. Lagid man sa ginpatuman ng crackdown sa mga kulurong na salakyan. Ginpadulungan sa LTO Region 6 Law Enforcement Teams ang Banwa sang Ahoy, Barotac Nuevo, Barotac Viejo, Banate kag Anilaw nga ginpamunuan ni Field Enforcement Unit Chief Madatero. Kabuilog ang LTO Barotac Viejo District Office sa pagpamunuan naman ni Chief Ryan Jan Apalacio. Liwat ang pahanumdom ni LTO 6 Regional Director Attorney Jose Dospan II ang mga motorista sa update sa ilang mga vehicle registration kag driver's license agad malikawan na makaangkon sang penalidad sa mga inspeksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kalibong partisipante kinalauman nga mag-upod sa Artificial Intelligence Fest 2026. Detalye sang balita, Hope Torres. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Pagpirma sa Memorandum of Agreement para sa pagtukod sa Provincial One-Stop Shop ang Iloilo Provincial Government kag ang Anti-Red Tape Authority. Ang Provincial One-Stop Shop magaserbe lugar sa diin una kadtuan sa mga pumuluyo para maka-avail ng serbisyo sa gobyerno lokal. Katuyuan sini na mapadasig kung mapahapos ang pag-monitor sa mga business permits sa mga kabanwahanan sa probinsya. Ginapangabay man ang mga LGU nga magamit sa Business One-Stop Shop o kon IBOS, isa ka digital system nga makabulig padasig ug pagpahapos sa mga proseso sa business permits. May ara sang ipahamtang nga help desk sa idalom sang Office of the Local Economic Development and Investment Promotion Officer nga magauyat sang investment promotion, coordination kag assistance sa mga negosyo sa probinsya. Ang agreement ginpirmahan under Director General Secretary Ernesto Perez sa bahin sang ARTA ug Tourism Office Head Arlene Yusin para sa Iloilo Province. Ginhiwat ang MOA signing kadungan sang Grand Ease of Doing Business Fair sang ARTA. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. High-level basketball action plano dalon ni Mayor Dadiva sa Rojas City. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Handa ang Rojas City Capiz para sa mas dalagko nga basketball events matapos maghiwat sang ocular inspection sa Dingoy Rojas Civic Center sa dayanay PBA Chairman of the Board kag Pasig MPBL Team Owner Manuel Encarnabo. Kaupod si Scouting kag Talent Acquisition Coach Van Halen Parnes. Katuyuan sang inspeksyon nga usisao ng kapasidad kag kahandaan sang DRCC para sa plano nga paghiwat sang Rojas City Open Invitational Basketball League nga ginalauman nga magapasundayag sa mga grupo halin sa UAAP kag iban pa nga mga kilala nga basketball team sa pungsod. Si Encarnabo kag Parnes ginabi-abi ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tipon sang Office of the Provincial Tourism Officer ang mga tourism stakeholders sa Iloilo para sa tatlo ka adlaw nga Tourism Development Plan Seminar Workshop sugod Mayo 27 tubtob Mayo 29 sa Iloilo City. Tuyuan sa lihok nga magpasad sang sustainable, inclusive kag strategic tourism programs para sa probinsya sang Iloilo nga dapat nakalinya naman sa regional kag national tourism development plans. Nagpasalig naman ang opisina nga nagapabilin sa pagduso sang responsable nga turismo sa probinsya kag nagalaw nga mangin competitive kag sustainable tourism destination ng Iloilo sa idalom sang tourism slogan Fun, Foodie, Friendly Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpirma sang Memorandum of Agreement para sa pagtukod sang Provincial One-Stop Shop o POS ang Iloilo Provincial Government kag ang Anti-Red Tape Authority. Ang Provincial One-Stop Shop magaserbi lugar sa diin kadtuan sa mga pumuluyo para maka-avail sang serbisyong nga gobyerno lokal. Katuyuan sini nga mapadasig
kag mapapos ang pagmonitor sa mga business permit sa mga kabanwahanan sa probinsya. Ginapangabay man ang mga LGU nga maggamit sang business one-stop shop, isa ka digital system nga makabulig padasig ug pagpapos ang pagproseso sang business permits. May ara sang ipamtang help desk sa idalom sang Office of the Local Economic Development and Investment Promotion Officer nga magauyat sang investment promotion, coordination kag assistance sa mga negosyo sa probinsya. Ang agreement ginpirmahan ng Director General Secretary Ernesto Perez sa bahin sang ARTA kag Tourism Office Head Ulin Yusin para sa Iloilo Province. Giniwat ang MOA signing kadungan sang Grand Ease of Doing Business Fair sang ARTA. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. City Mayor Greg Gasatayang bulanan nga alawan sa mga presidente sang Senior Citizen Association sa syudad halin 500 pesos pagkatapos sa 1,000 pesos. Magluwas diri na human naman ang ginpatindog sang syudad nga isa ka Senior Citizen Center. Sa oras nga may fully operational ang center, inalauman nga may one-stop hub para sa mga senior citizens na di makitang Office for Senior Citizens Affairs o kung OSCA, kag naggalaylayan nga importante nga medical kag social services duwan sa administrative support, ginapreparar sang lokal nga panguluhan ng pharmacy, dental clinic kag eye clinic nga magatag sang libre nga check-up kag bulong paagi sa bulig sang City Health Office. Ginapreparar naman sa lokal nga panguluhan ng livelihood training, skills development kag recreational programs para sa mga senior citizens. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagbuhay sa selebrasyon sang Idil Adha, subong adlaw nagpatigan sang pagtilipon ang Muslim community sa pila ka lugar sa Iloilo. Sa La Paz Plaza may panimbahon nga ginihuat kay ina sang kaagaw na muman sa plaza sang Molo sa dinyara sa ginabanta 400 ang nagtambong. May kasubong man nga pagtilipon ang giniwat sa plaza sa Banwa sang Pavia, nga gintambungan sang yara sa 200 ka mga Muslim. Para sa mga Muslim, ang pagsimba sa Idil Adha ang kabahin sang ila selebrasyon agud pasidunggan ang debosyon ni Prophet Ibrahim kay Allah. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:24 sa hapon. Kagamitan ito manatipon nga balita sang PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Miyerkules, Mayo 27, tuwing 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radio Pilipinas, Radio